So eto na nga mga kaibigan, puntahan natin itong ano, pag-usapan natin itong, nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado, mga kaibigan. Kasi nga 'no, kung mapapansin ninyo, ano lang tayo, real tayo mga kaibigan. Kung mapapansin ninyo ay parang ano, parang napakabilis, 'di ba? Napakabilis nung ano, pangyayari, 'di ba? Na bigla na lang tayo nagulat na bumaba na bilang ano, bumaba na o pinababa na bilang, Senate President etong si, Mig Zubiri. Pagkatapos nakita natin na nanumpa 'no, nanumpa na kaagad kasama yung kanyang may bahay na si, anong pangalan nun? Sandali, sandali, hindi, anong pangalan nung asawa ni Cheese mga kaibigan? Paki-type niyo naman diyan mga kaibigan. Itong katunayan na hindi tayo mahilig kasi sa mga ano, 'di ba anong pangalan nung asawa ni ano, si Heart 'no, si Heart Evangelista, 'yun. 'Di ba kasama si Heart Evangelista nung, manumpa itong si Cheese Escudero mga kaibigan bilang bagong, Senate President, 'di ba? So, nagulat tayo, 'no, nagulat tayo. Then maraming mga haka-haka, maraming mga lumalabas na kwento tungkol dito mga kaibigan. And isa sa mga reason na sinasabi nila ay nakaplano na raw talaga 'yan, 'no, nakaplano na raw talaga 'yan, yung kudeta na nangyari diyan sa loob ng Senado kumbaga ay silent kudeta 'yan 'no, mga kaibigan, silent kudeta 'yan, 'di ba? Ang dami natin napanood, ang dami natin nalaman ng mga istorya, mga kuwento na sabi nila ang nasa likod daw ng kudeta na ito ay walang iba kundi si, Cheese Escudero dahil talagang siya daw yung gumapang doon sa mga kasamahan niyang mga senador para makalikom 'no ng mas, majority na pagpayag o pagsang-ayon 'no na itong si, dating, Senate President ay bumaba sa kanyang puwesto at mapapalitan na ng ibang ano 'no, ibang, magiging, Senate President, 'di ba? Eh, itong si Cheese Escudero daw ang pinaka-ano, kumbaga mastermind 'no. Isa 'yun sa mga ano, isa 'yun sa mga haka-haka, 'di ba? And meron naman nagsasabi mga kaibigan na meron na talagang, lamat 'no, itong si, Mig Zubiri at merong mga kumbaga ay nasasangkot sa mga issue tungkol sa katiwalian sa pagdating sa pera 'no, mga kaibigan. And meron nga tayong napanood na isang, kuwento 'no, kuwento pero tila baga may katotohanan, 'di ba? Yung tungkol doon sa 100 billion na pinaghati-hatian daw di umano ng 3 senator, 'no, mga kaibigan. And one of those 3 senator, mga kaibigan, ay eto ngang si, di umano ay etong si, dating, Senate President, Mig Zubiri, 'no, mga kaibigan. Pero lahat naman yan puro pero ngayon mga kaibigan, puro ano tayo, puro pero 'no. Dahil kumbaga ay, inilalatag lang natin ngayon yung mga ano, yung mga, tawag dito, yung mga possible 'no, posibleng, dahilan, 'di ba? Posibleng dahilan kung, bakit biglaan yung nangyaring, pagpapalit ng liderato. Pero dito mga kaibigan, ang gusto natin palabasin dito mga kaibigan ano ay, at bigyan ng komento ay nakaplano talaga. 'Di ba nakaplano talaga na siguro mula doon sa ano, 1970 shout out, okey. Mula sa sinasabi nila na kuwento na parang totoo kasi 'no, yung kuwento parang totoo yung tungkol sa 100 billion na sangkot yung pangalan ni Mig Zubiri, 'di ba? And pagkatapos isa pa sa kuwento mga kaibigan ay, although magaling 'tong si Mig Zubiri, 'di ba, sa kanyang paggampan bilang, Senate President, pero medyo mabagal naman, 'di ba? Mabagal ang dating, maraming nakarating na mga, anong tawag dito, maraming mga naka-pending na mga batas, 'di ba, na hindi nila ma ano, yung mga priority bill, 'di ba?
na at matatapos na yung ano, matatapos yung midterm, no? Ay hindi pa rin nila naaaksyonan. So sabi nila medyo mabagal daw itong si Mig Subiri. 'Di ba mga kaibigan? Oh, makatay si Senator Subiri, aminin man niya o hindi, 60% kay Duterte, 60% kay PBBM. Exactly. 'Di ba? Kaya nga yung naging malakas yung pag-ayaw ng sa Senado nung tungkol dito sa 'di ba, yung People's Initiative, pagkatapos yung tungkol sa CONCON, 'di ba? Yung tungkol sa Chacha, napipigilan ng uso sa Senado dahil ayaw ni Duterte, 'di ba? Maka Duterte itong si Migs, 'di ba mga kaibigan? So isa 'yun sa isa 'yun sa mga possible na reason, no? Sabi ni Infinity Stream, mga DDS connected against CFL Lisa sa ouster move sa SP Subiri kasi about dinner sa Malacanang ng mga Senator Robin at Win at also Cheese 3 weeks ago noted na sila dinner with PBBM FLA. Normal naman na yun, Infinity Stream. 'Di ba? Normal naman na yun na ayan, ginurgur na ni Epel Lisa, 'di ba? Ginurgur na ni Kuting Junior si Mibiri, 'di ba? Palalabasin na naman ni Maharlika yan at ito naman mga uto-uto, no? Ito naman mga uto-uto na nagpapaniwala kay Maharlika, 'di ba? Naka-oo kaagad na naka-oo, sasang-ayunan kaagad ng sasang-ayunan na maging etong nangyari kay Miguel Zubiri ay ang nasa likod na naman nito, 'di ba? Si Puting Junior at saka itong si Epel Lisa na mapanggurgur, 'di ba? Normal 'yan normal yung mga ganyang kwento. Pero alam mo mga kaibigan, meron tayong nakita, no? Meron tayong nakita na ika nga ito ay kumbaga dito sila nakakuha ng butas, no? Dito sila nakakuha ng pagkakataon para isagawa yung pagpapalit ng liderato, 'di ba? So ibig sabihin bago natin panoorin itong video na 'to mga kaibigan, ay malinaw na malinaw, no? Malinaw na malinaw as per our sa Pantaha, as per our sa Pantaha, at saka as per our self-knowledge, no? Self-knowledge, meron ba nun? As per our sariling pakahulugan mga kaibigan at pagbasa doon sa pangyayari, 'di ba? Talagang nakaplano na po talaga itong palit ng ng liderato. And actually mga kaibigan from time to time, no, from time to time sa bawat calendar session, 'di ba? Meron naman talagang pagpapalit ng liderato na nagaganap, 'di ba? Kaya lang this time kumbaga medyo controversy, medyo pinag-usapan, 'di ba mga kaibigan? Sabi ni Noel Lacambra puro pugo drugs protector PDP, sabi niya, okay? And fake news nga ang mga vloggers ni Digong mapanggawa ng kwento. Sa Tacloban, sabi ni Infinite Stream, sa Tacloban mautog rally daw, all ticket pinakyaw. What the fuck, 'di ba? Yung mga kaibigan, pati yung hindi nila hindi nila binabalita yung yung tawag doon? Kaya madalang yung bentahan ng ticket papunta ng dahil yung kanilang runway doon, 'di ba, ay ginagawa, no mga kaibigan? Hindi. Sasabihin nila na yan, pinakyaw na naman ni Gurgur, no? Okay, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin mga kaibigan, no? Naging very controversial lang itong usapin tungkol sa pagpapalit ng liderato, no? Dahil nga sabi nga sa inyo, 'di ba? Lahat ngayon lahat ngayon ay only in the Senate, only in the Philippines. Lahat ngayon first time, 'di ba? Lahat ngayon first time, okay? So meron na tayong nakita na video mga kaibigan na ito pala yung kumbaga ay tunay na dahilan at sabi nila tunay na dahilan pero para sa akin mga kaibigan, ito lang yung naging way, 'di ba? Ito lang yung naging daan para matupad nila o maisagawa nila yung kanilang matagal ng plano na pagpapatalsik sa isang Senate President, no mga kaibigan. Okay? So ito, panoorin natin mga kaibigan, ha?
medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President. Is he really required to be physically present? There will be good days, I assume, and there will be bad days. On So ito mga kaibigan, no, nung magkaroon ng hearing sa Senado ay kumbaga parang naaksidente ata, 'di ba? Naaksidente ata itong si Senator Revilla, no, na kinakailangan kaya nga makikita niyo 'di ba naka-casket yung kanyang yung kanyang paa, 'di ba? And pinilit pa rin ata na parang ang kwento dito mga kaibigan ay hindi pumayag na a-attend itong si Senator Revilla sa Senado via online o via Zoom, 'di ba? Kumbaga ay kinakailangan niya na doon sa Senado mo kahit na nasa ganun siyang sitwasyon na takas yung kanyang paa, 'di ba? O, tuloy natin. good days, I'm sure he will attend. On bad days that he really cannot, all he has to do is to inform us without need of questioning his or any one of our members' motive or intent in not being able to attend. Mr. President, I join the sentiments of our dear colleague, the gentleman from Sorsogon, 2 weeks ago, in the opening of our session, Mr. President. This representation made that motion, Mr. President, that while our good colleague, the gentleman from Cavite, underwent surgery, and it's not a simple surgery, Achilles heel is a major injury. And we made mention that Senator Revilla can participate online while he regains his mobility. You're not bedridden. Are you in coma? Are you in coma? Are you in coma? Hindi ganun. Di ba? Tandaan niyo mga kaibigan etong si Zubiri, etong si Revilla, mga magkakaibigan talaga, mga magkakaibigan ito, mga kaibigan, di ba? Kaya nga sa akin, para sa akin nung pinapanood ko itong video clip na ito, sabi ko, baga ganito lang mag-uusap ganito lang mag-uusap itong magkakaibigan, di ba? Pero sinakyan, no? Kaya diba sabi, di ba, are you in coma? Inulit-ulit na sa video, no? Yung pagkaka-edit sa video. Are you in coma? Are you in coma? Di ba? And sabi naman, pare, di ba? Oh. Kumbaga magkaibigan talaga ito. Di ba? Kaya lang mga kaibigan ay ginamit ito na issue, no mga kaibigan, para sa ganun ay bandaan yung kanilang plano, di ba? So the bottom line na pinag-uusapan natin mga kaibigan na itong pagpapalit ng liderato diyan sa Senado mga kaibigan ay talagang nakaplano po ito. 'Di ba? Magkaplano po talaga ito mga kaibigan. Oh. Kamag-anak ko si Revilla, sabi ni Marian Revilla. Oh, really? Oh, okay. And Erwin Barela, shout out, sabi niya road to 9,000 ng subscriber. Yung nga pala mga kaibigan malapit na tayo sa 9K mga kaibigan So please keep on sharing So balikan natin 'to mga kaibigan So eto na nga yung isa sa mga nakita nila na kumbaga sinabi nitong mga kampo, 'di ba? Yung sabi na sa kampo kampo ng mga ni Escudero, 'di ba? Na parang kumbaga ay sobra naman itong si Zubiri, 'di ba? Nag-undergo ng matinding surgical at sabi nga ni isang senador ay hindi lang isang simpleng surgical kundi talagang major na surgical, hindi po colonel. Hindi colonel kundi major surgical. Pagkatapos ay pinipilit pa rin na umattend sa Senate hearing, 'di ba? Pwede naman sa online. Nagmatigas nga itong si Zubiri, 'di ba mga kaibigan? So nakita nilang good point ito, 'di ba? Kaya after this, yun na gumapang na itong Pero ito, kumbaga itong mga bagay na ito mga kaibigan ay sa pantahala naman natin at komento lamang natin as per our sa ating pagmamasid mga kaibigan. Miss Esteban ako, shout out.
Wala kasi akong ibang oras, eh. May alaga akong baby. Eh, yung alaga akong baby medyo ano, nagbeberat. Dati naibibitawan ko. Ngayon ayaw na mag-ano, pagdating dito sa bahay ayaw na magpabitaw. So maghapon kaming kargahan, 'di ba? Kaya I try na ano, sakripisyo, gising ako ng maaga, 'di ba? Para makapag-live tayo, makasama ko kayo, no? Shout out, Miss Esteban ako. So 'yun mga kaibigan, balikan natin yung issue, 'di ba? Na yung kanilang plano, yung kanilang kudeta, eh, nagkaroon ng katuparan dahil nakakita sila ng butas, no? Doon sa kaganapan tungkol po dito sa pagdalo ni Revilla na may saklay, di ba? Para ipakita na talaga no, dumalo pa rin siya ng ano ng senating, di ba? Kaya lang eto nga ang nangyari, no? Ay nakita ito nung ano eh 'yon. Sabi ni Infinite Stream, oo Bato si Stone kaya Migs, ahaha, at Marian Rivera. Okay? Revilla. Alam niyo mga kaibigan, meron pang issue, 'di ba? Yung eto sangkot na naman si Bato, no, dito sa pagpapalit ng liderato at sangkot na naman yung kadramahan ni Bato. Napanood niyo ba 'yon mga kaibigan? Na niyakapan ni Bato itong asawa ni Miguel Subiri, ni Mig Subiri, no, mga kaibigan. Pero actually, hindi naman po si Bato ang yumakap, no, kundi yung asawa ni Mig Subiri ang yumakap, di ba? And ang pinakamagandang caption na pwedeng ilagay doon sa pagkakayakap nung asawa ni Migs kay Bato, mga kaibigan, dahil si Bato ay umiiyak, di ba? Ay may ibinulong yung asawa ni Migs. Ano ibinulong niya kay Bato? Kaya nung niyakap ay bigla napaiyak. Alam niyo ba kung ano ibinulong? Sabi ng asawa ni Migs, hayop kang, kalbo ka, traitor ka. Eh nagulat itong si Senator Bato kaya napaiyak na lang. BMB Romy, shout out. Sweet and sour, shout out. Ha? Yes. Danel, shout out. Ang dami mga bago. Danel, shout out. Then, meron pa ba ako hindi na ano? Erwin Valera, yan nabanggit ko na kanina. Meron pa ba ako hindi nabanggit dyan mga kaibigan? Comment lang po kayo dyan. Okay? Jimmy Aburido, dami ko tawa sa sinabi mo, Sir Al. Hindi totoo naman, di ba? Yung lumalabas na mga posting, mga caption, ang mga picture na nakayakap itong yung asawa ni Migs kay Senator Bato. No? Kasi ang kwento ni Senator Bato ganito mga kaibigan, no. Nung nilalakad, nung ginagapang nitong si Espero yung kanilang pagpirma, 'di ba? Sabi niya nagtago daw siya doon sa opisina ni Tolentino, no, mga kaibigan. Pagkatapos meron siyang doon na hindi na raw kailangan yung pirma niya, pero kasama raw siya. Yung mga ganong kwento, 'di ba? Pagkatapos ang dami kasi, alam niyo itong mga grupo talaga ng mga DD shit, no, na senador. Talagang maraming kadramahan nito, eh, 'di ba? Ang daming dramang kwento, no, daming dramang kwento ni Bato, no, mga kaibigan. Eh nakasama nga yun, na picture na na nakayakap siya, pero actually hindi naman siya nakayakap, kundi yung asawa ni Migs ang nakayakap dito kay Senator Bato, 'di ba? Eh sabi ko, ang dami ko nababasa na iba't ibang mga paliwanag, ang dami ko nabasa iba't ibang mga caption. Sabi ko, gawa ko nga ng sarili to, 'di ba? Oh, ang bumulong yung asawa ni Migs, sabi niya, ayop kang, kalbo ka, traitor. Napaiyak ngayon, 'di ba? 'Yun ang dahilan kung bakit umiyak etong si Senator Bato, mga kaibigan. Nagulat siya at hindi niya inaasahan na galing sa isang babae, lalo't asawa pa ng kinikilala niya rin na kaibigan, 'di ba? Si Mig Subiri. Magkaibigan din 'yan, eh. Kung makikita, matatandaan niyo mga kaibigan, 'di ba, yung isang liga ng basketball na dinaluhan nila, tapos nakasuot sila ng West Philippine Sea na t-shirt, 'di ba? O magkakasama 'yan sina Revilla, sina Mig, si Bato, 'di ba? O nagulat siya, sabi sa kanya no asawa ni Migs, hayop kang, kalbo ka, traitor ka. Pero ito ngayon ang hinihintay ko maging sa iba na mga nagko-content, no,
nung tungkol po dito sa pagpapalit ng liderato sa Senado, mga kaibigan. Ito yung hinihintay natin tanong, 'di ba? Na ito bang pagpapalit ng liderato na 'to, bakit liderato, mga kaibigan? Hindi lamang kasi yung Senate President ang posisyon ng pinapalitan, 'di ba? And marami din halos majority ng mga senator, mga kaibigan, ay nag-resign na rin doon sa kanilang mga committee na hinahawakan, 'di ba? Andiyan si Binay, sino pa ba yung mga nag-resign? Basta halos sila, no, nag-resign, no, mga kaibigan. So magkakaroon talaga na ng palitan pati doon sa mga committee, 'di ba? Ngayon ang tanong ito pinakamagandang tanong dito, mga kaibigan. Kumbaga ay etong nangyari pagpapalit, ano lang 'to issue lang na kinakailangan lang natin na pag-usapan para at least kahit papaano ay mabigyan natin ng kaunting kalinawan, no, mga kaibigan, kung halimbawa man na yung mga sapanta, haka-haka maipaliwanag natin, 'di ba? Pero ang pinaka-point na dapat natin mapansin, mga Pilipino, mga kababayan, 'di ba, is nakikita na nga natin na mabagal, 'di ba? Mabagal ang galawan sa Senado, no? Ngayon, kung pagre-resign na sabay-sabay ng mga senador mula doon sa mga committee na hawak nila, mga kaibigan, no, ay because of this nalalapit na midterm election, 'di ba, na next year, 'di ba? Ang tanong, hindi kaya masyado pa maaga pa nilang pagre-resign, 'di ba? Pagkatapos ay ipapasa nila sa iba, yung kanilang mga committee na hinapapasa nila sa iba, pagkatapos magkakaroon ng turnover, 'di ba, na mga pagpapasa ng mga gampanin, 'di ba? Ilang buwan pa naman bago yung election ng May 2025, 'di ba, mga kaibigan? Ilang buwan pa 'yon. Halos isang taon pa. So, ang nakikita ko dito, mga kaibigan, ibig sabihin yung mga trabaho, no? Halimbawa, merong kinakailangan in aid of legislation, 'di ba? Importante yung mga committee na 'yan. So, ibig sabihin nito, mga kaibigan, maaga pa lang na mapepending na naman kung ano man yung mga pagrebisa o pagbabago sa mga batas na umiiral na kinakailangan mag-under sa hearing through those committees, 'di ba? Mapepending na naman, no? So, kung ito man ganitong pagpapalit, pagre-resign, pangiiwan sa mga committee ay kumbaga ay normal na procedure o normal na nagawain sa Senado, ito pala ang reason, 'di ba? Ito pala ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit talagang kahit noon pa man, 'di ba, kahit noon pa man mabagal na talaga yung proseso sa Senado, 'di ba? Kasi inuuna nila yung mga personal nila. Inuuna nila yung mga bagay-bagay na kung saan na medyo, sandali, kailangan magpabango, kailangan natin ganito, 'di ba? Ngayon yung mga gampanin nila, 'di ba, napapabayaan, 'di ba? And isipin ninyo kung ikukumpara natin ang Senado sa Kongreso, mga kaibigan, yung mga priority bill na dapat gawin ng Kongreso, halos tapos na, matagal na panahon na, 'di ba? Pero pagdating sa Senado, ay ika nga nagdo-double time sila naghahabol sila. Pero sa kanilang paghahabol, mga kaibigan, eto, 'di ba? Meron na namang pumapasok na mga ganito pagkatapos maaga pa, o para do sa mga 2025, 'di ba? Nagpapalit na, iniiwan na kaagad nila yung kanilang mga paano yung mga nakapending na in aid of legislation doon sa mga committee na yon, 'di ba? So babaliwala naman, no? Kaya bumabagal lang ang galawan sa Senado, mga kaibigan, dahil po sa papakita nila ng kanilang sariling interes, 'di ba? Kaya nga ito ginawa lang nilang na daan yung pagpunta ni Senator Revilla sa Senate na naka-cast yung paa, tapos may tungkod pa, 'di ba, may saklay. O ginawa lang 'yun para bigyan daan yung nilang mga personal na interes, 'di ba? And
because of this personal interest, mga kaibigan, ang naapektuhan dito, taong bayan. 'Di ba? Ang naapektuhan dito, taong bayan. So, last words pero may S. Last words siguro, mga kaibigan, no? Lalo't lalo na nalalapit na yung 2025 midterm election, 'di ba? Kinakailangan na tayo siguro maging mapanuri. Kinakailangan na natin maging mapanuri, piliin natin yung mga tamang tao na kaya tatakbo bilang senador o kahit na ano pa mang posisyon sa gobyerno, talagang magsisilbi sa kapakanan ng taong bayan, sa kapakanan ng bansa, 'di ba, mga kaibigan? So, 'yon, no? I just hope na gising na yung mga kasama natin sa bahay, bubukasan ng ilaw. Medyo napahaba na tayo. Okay? I just hope na naging productive naman yung ating content ngayon, no, mga kaibigan. And maraming salamat po sa pagsama sa akin. Please don't forget to like and share, no? Like and share itong video natin, no? Sabi ni Mrs. Esteban, Commander Al, may binunyag sikap ninyo na may tatlong senator na naghati-hati daw sa 100 billion. Yun nga, napasadahan ko na rin yung kanina, Mrs. Esteban, ako, no, na posible na isa rin ito sa dahilan, no, at naging way lang itong pagpunta ni Senator Revilla sa Senate, pero isa ito sa mga sabi ko nga, itong kwento na ibinunyag ninyo, mga kaibigan, ito ay isang kumbaga kwento marites na halos parang may katotohanan, 'di ba? Parang may katotohanan, okay? Yon. And antabayan na natin, mga kaibigan, yung EJK, 'di ba? At gagawa natin ng paraan na mai-content, na, mga kaibigan, dahil ako believe sa sa Kongreso, no? Talagang lagi silang una, no? Simulan na nila saka they have the guts, 'di ba? Meron silang tapang, no, mga kaibigan, meron silang tapang na simulan yung investigation tungkol po dito sa Duterte EJK, 'di ba? So, marami tayong aabangan, no, mga kaibigan. Okay? So, 'yan, maraming salamat sa pagsama. Naka-isang oras, kalahating minuto tayo, mga kaibigan. And please don't forget to like and share, no, mga kaibigan, yung ating mga video. At para sa mga bago pa lang na napasyal, wag na po kayong papayag na iiwanan ninyo yung channel ko na hindi pa po kayo nakapindot diyan sa subscribe button sa baba. Paki-like and share, then pindot na rin yung notification bell. Okay? So, maraming salamat. Ingat po. Bless. Good morning. Good morning, Philippines. Babush! Aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Minsan